Hello everyone! So ito nga, welcome back at tuloy na naman natin ang ating pagbablog. So ito nga, mayroon pa akong i-share sa inyo na tungkol po ito ngayon sa cellphones na aking mga ginagamit. So umpisahan po natin dito sa Nokia. Ayan. 8250 po ito. Ito yung blue ang kulay ng kanyang ng kanyang backlight na tinatawag dati. So ito, functional pa po ito. Ayan. Pwede ka pa po ditong tumawag pero madali na nga lang malobat dahil nga luma na po yung baterya nito. Tina-charge ko na lang po para hindi siya tuluyang masira. Ayan. Yung famous na snake ay okay pa nga po ito. So pwede pa itong pang tawag, pang text at game. So bakit ko po sinishare yung mga cellphone na nagamit ko po dati? Kasi yung mga cellphone na ito yung mga mamahalin dati na cellphone na kung iniisipin natin pag mahal ang isang bagay, dapat nakaakibat sa kanya yung maraming function, matibay, katulad ng Nokia, matibay po siya. Ilang taon na to, anong year ko pa ito nabili na brand new. Tapos ito puro burado na yung mga pindutan, nagkupas-kupas na rin dyan. So na-preserve ko na okay pa siya. So ito yung kauna-unahang cellphone na natago ko. Yung mga iba pinamigay ko sa mga kapatid ko, yung iba naman ay nabenta. So yung mga naiwan lang ang i-share ko sa inyo. Ito rin po yung Samsung ko na first na labas po ata ng Samsung na touchscreen. SGH F480 ata ito ang kanyang model. So brand new ko rin po ito nabili. So matibay rin po ito. Nagkaroon na ng Android version. Functional pa po ito hanggang ngayon. So wala lang po siyang battery, wala nang mabili. Tsaka may charger naman po siya. Pag nakasaksak, nabubuksan pa po. So okay pa po. So ibig sabihin, medyo maingat ako sa mga gadget. Kasi bumibili ako yung medyo yung mataas na kalidad. Meron din akong Samsung pang isa. Yan, maliit. Prime ata to ang kanyang model. Okay pa po yan. Ayan. Umaano pa. Yan. Nagpa-function pa ng maayos. Yan. Share ko lang po. And itong ginagamit ko ngayon is Samsung Note 9. So ito yung kanyang box nung nabili ko, 128GB lang siya. Pero Note 9. So ito yon yung box na. Andito pa yung takip niya dati. So itong Note 9, wala akong reklamo. Napakatibay niya hanggang ngayon. Ay ginagamit pa rin ng kasama ko. So hindi siya nagtutuklap, walang guhit-guhit. And then syempre nag-upgrade din ako dahil nagustuhan ko. Maganda yung yung Samsung. Talaga nagustuhan ko yung Note 9. So nagkaroon ng Note 20. Ayan. Dito pa yung box. So ito yon, Note 20. Ito yon. So dito ako na-disappoint. So pagka mahal-mahal na cellphone, 1 year pa lang sa akin, pinapakita ko na sa mga kasama ko sa trabaho. 1 year pa lang siya, kung titignan nyo, nakailimang beses na akong padikit nito. Nagtutuklap yung kanyang cover. So, para sa isang mamahaling cellphone, binili ko to nung bagong launch. Hindi ko alam anong presyo niya, basta 5 digits din yung presyo nito, medyo mataas. So inaasahan ko dito, tingnan nyo kung anong nangyari sa kanya. Kusa siyang nagkakaroon ng guhit. Hindi ko naman nalaglag, nanonood nga lang ako ng Netflix, nagkaroon na ng guhit. Sabi ko sa film to, dun sa pinapanood kong film. Pero nung tinignan ko yung in-exit ko, hala grabe, ayan na. Tapos nung tina-charge ko siya, nagguhit na siya ng pangalawa. Tapos charge ulit pangatlo. Mga month naman ang kanyang pagitan. So dito ako na-disappoint. So si Samsung, napakamahal ng cellphone niya. Kiniklaim niya na water resistant. Pero tignan nyo naman, natutuklap siya. Ang diling nasira ng kanyang screen. Kung papapalitan mo ito, nasa 15,000
ito pa lang yung screen niya sa Samsung mismo. Bibili ka na lang ng bagong cellphone, di ba? Kaysa naman papalitan mo pa to, lumang version na to. Nasa S24 na rin sila ngayon, Samsung na S24. So dito ako pinaka na-disappoint na model ng cellphone ng Samsung. Ayan. So kung sino man po ang mayroong Note 20 Ultra sa inyo, yung naka-curve ang screen, ang ganda ng cellphone pero ang daling nasira. Sa pagkamahal-mahal niyang presyo, hindi mo sulit. So hindi ka tulad nitong Note 9 na ginagamit ko pang video ngayon. Sulit na sulit hanggang ngayon, wala pang problema. So now, dahil na-disappoint ako sa Samsung na brand, napag-isip ako nitong nakaraang mga linggo kung ano ang ipapalit ko sa kanya. Kasi pag nanonood ka ng movie dito or nagme-message ka, nakikita mo na yung guhit, parang naiiwan. Pagtingin mo sa ibang image, may guhit na rin. So nag-isip ako, itry ko nga rin yung isang brand na may ano rin, may high-end din na brand. So ito nga, i-share ko po sa inyo. Ayan. Try natin to. Sana hindi ako ma-disappoint dito katulad ng Samsung na mamahalin nilang cellphone. So ito mamahalin din na cellphone na sana kaakibat nito ang tibay at saka yung features. Ang hinahanap ko sa cellphone is yung tibay, na sana man lang magamit ko siya ng matagal para sulit yung pinambili mo. 'Di ba? Sa ating mga Pilipino naman kasi, yung isip natin is masusulit natin yung pinambili natin sa isang bagay. So katulad nga nitong mga luma ko, nasulit ko yung pinambili ko nito kasi nagamit ko siya ng matagal. Doon lang sa previous na Note 20 Ultra ng Samsung, doon ako na disappoint talaga. So ngayon, i-share ko sa inyo, i-unbox natin to. Unbox natin. So takpan ko na lang yung price niya. Ayan. So iPhone 16 Pro Max, 256 lang yung kinuha ko kasi nga yung 500GB nila at saka 1TB aabot na ng 6 digits. Wala naman tayo ganun kalaking pera. So share ko lang po kung magtatagal nga po ito. So babalikan ko po kayo siguro after a year. Magba-vlog ako kung sulit nga ba ang aking pinambili nito. So ito, nabuksan po natin, share po natin. Ayan. So ganito po yung itsura niya, maganda. So ang kanyang kulay na napili ko ay desert titanium. Ayan, parang gold ang kanyang kulay. Ayan. Tanggalin natin ang kanyang plastic. So papanalangin ko na sana magtagal din siya, dahil maalaga naman po ako sa gamit. Kaya lang na-disappoint talaga ako sa previous na binili ko. Hindi sulit or hindi worth it yung pagkakabili niya. So sana po itong cellphone na itong nabili kong to ay magiging worth it. Maraming salamat sa inyong panonood. Subaybayan po ninyo ang pag-share ko po nito kung worth it ang pinambili ko nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!